Salamat. Time. Ladies and gentlemen, thank you so much. Affirmative side, Brad Wendell Talibong. And now, for the 10 minutes interpellations, you have the floor. Bismillah. Bro, okay na ba? Handa ka na ba? Yes, bro. Okay. Unang tanong, ganito. Kasi Trinity, Tauhid yung ating paksa. Gusto ko lang maging malinaw para sa lahat, sa mga Muslim, sa atin lahat. Meron ba tayong mababasa mula sa Biblia na kapag kami o yung mga tao na hindi naniniwala sa Trinity ay mapupunta sa apoy ng impyerno? Maraming salamat sa tanong ng ating kapatid. Meron ba? Meron. Dahil ang Trinity ay kaligtasan, 2 Thessalonica Kapitulo 2, versikulo 10, ang hindi tatanggap sa katotohanan ay hindi maliligtas. Objection, moderator. Yung tanong ko patungkol sa Trinity, no? Dapat malinaw. Kasi yun ang tinitindigan mo eh. Dapat mabasa kasi yung tanong ko saan sa Biblia na mababasa na kapag hindi kami naniwala sa Trinity ay mapupunta kami sa apoy ng impyerno. Nasaan? Okay, repeat the answer, speaker. Okay, maraming salamat. Malinaw naman ang sagot ko, moderator. Na sa Matthew Kapitulo 28, versikulo 19, nandyan mabasa ang Triune God. Yun ang katotohanan. 2 Thessalonica 2:10, ang di tatanggap sa katotohanan, Objection, walang moderator. kaligtasan. Moderator, Sandali muna. There is an objection, but the speaker has to answer, proceed with the answer for 1 minute. And any reservation, if the interpellator does not subscribe to the answer, you may reserve your comments during the rebuttal. Proceed. Okay. Excuse me. Okay lang ba, Mr. Moderator? Kasi ang ano natin is... Yes, the speaker has the right to answer and proceed with the answer. And for any debater, if the answer of the speaker hindi po sangayon sa inyo, then you can reserve it during the rebuttal and have a presentation of fallacies. So, Okay, sagot. proceed. Proceed. Maraming salamat. Salamat, kapatid. No? So, okay. Ano ang utos San Mateo Kapitulo 28, versikulo 19? Baptize them in the Triune God, Father, Son, and Holy Spirit. Anong sinabi sa sa Marcos 16:16? Ang hindi magpabinyag ay hindi maliligtas. Saan patungo ang hindi maliligtas? Revelation chapter 12, verse 29, doon sa apoy. Okay, sige. Proceed with question number 2. Okay. Okay, sige, pagbigyan natin. Binanggit mo yung sinabi mo sa Quran na si Maria ay tinatawag at si Jesus Christ bilang Diyos. At tinanggi mo yon, sabi mo, yun ay mali mula sa Quran. Wala ka bang alam na ang otoridad sa inyo ay nagsasabi na meron silang libro na si Virgin Mary ay inyong sinasamba? Ito ang sagot. Ito ang sagot. Wala kaming aklat sa otoridad ng simbahan na sinasabing si Santa Maria ay Diyos. Kaya, kung si Santa Maria ay ginagalang ng simbahang Katoliko, si Muhammad nga, humihingi kayo ng intercession kay Muhammad. Nasa footnote ng inyong Quran yan. Oh. Kaya, kung mabasang ginagalang si Santa Maria, hindi yan mabasang dinidiyos na siya. Yon ang sagot sa napakagandang tanong. Okay, sige. Okay. Ganito. Yung Trinity, sa pagkakaalam mo, kailan ba inimbento at nagsimula? Ito ang sagot. Ang Trinity hindi inibinto. Divine revelation yan sa pamamagitan ng Diyos na tunay
at ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 28:19-20. At idiniklara ng Simbahang Katoliko na ito'y opisyal na aral sa Council of Constantinople and 341 Anno Domini. Pero hindi ibig sabihin, doon nagsimula ang aral. Idiniklara lang ang ang katotohanan kaugnay sa Trinity. Yon. Okay, sige. Okay, ganito. Sinabi mo kanina, yung Deuteronomio 6:4, binanggit mo doon, yung Yahweh. Yun ba yung tunay na Diyos na sinamba ni Abraham at pinangaral niya? Well, totoo yan na Yahweh, tunay na Diyos na sinamba ni Abraham, pero ang ginamit diyan, Ekad. Yahweh Elohim, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad. Ang Ekad ay hindi nag-iisang persona. Kaya nilinaw sa San Mateo 28:19-20 na nag-iisang Diyos ay walang iba, kundi ang Father, Son, and Holy Spirit. 1 John chapter 5, verse 6 up to 7, for there are three that were recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Bro, ang tinatanong ko, patungkol kay Abraham, dapat mabasa mo sa Biblia na si Abraham ay nagturo o sumamba sa pangalang Yahweh. Ito Yun po yung tinatanong po natin. nag-iba ang pangalawa mong tanong, no? So si Abraham, ito sagot. Si Abraham mismo naniniwala sa nag-iisang Diyos, Ekad. At kung makita natin sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5, yung Diyos na nagpakita ni Muhammad, Abraham, malinaw, tatlong persona. Nasaan? Nasaan talata? Genesis chapter 18. Okay lang ba, Mr. Moderator? Basahin ko. Verses 1. Okay, the time limit 10 minutes. Reserve your rebuttal and take note your rebuttal Hindi. on during. Panibagong tanong ko na lang to. Yes. Okay. The time has been consumed for 10 minutes. Okay. The moderator would like to advise all the debaters that should you want further clarifications, you have to reserve first during the period of your constructive speech or during the period of rebuttal or at the end, because everything will be settled. So the time has been consumed, and now let's give the floor for the constructive speech of the negative side for 20 minutes. Ladies and gentlemen. Hindi. May tanong pa. Mayroong 5 minutes Mayroon pa. Oo. Mamaya 5 nyo na, minutes? iyan yung ginagawa nyo. Mag-ano muna tayo rito kasi para at least maganda yung natin. Oo. Okay. Consumed ang 1 minute, proceed. Okay, go. Okay. Brother Wendell, anong talata yon na sinasabi ni Abraham na sumasamba siya sa pangalang Yahweh? Kasi yun ang sinabi mo eh. Yun ang hinahanap natin. Nasaan po talata? Okay. Genesis, Sinabi ko 18. kanina, yung mabasa sa Deuteronomio, Yahweh Elohim, Yahweh Ekad, Bro. yon, sandali muna. Nasagot mo na yun, hindi yun ang yun, tanong ko. Ang tinatanong ko sa'yo, kaya binalikan kita, yung sa Genesis 18. Okay. Oo. Relax, speaker. Can you please clarify the question, interpolator? Okay, ganito Okay, po proceed. yun. Yung huling sinabi niya kasi, patungkol kay Abraham, na si Abraham ay sumasamba sa pangalang Yahweh. Hinahanap natin yung katibayan. Sabi niya na sa Genesis 18. Ngayon, hinahanap natin yung talata. Nasaan ngayon sa Genesis? Pakibasa mo. May Biblia tayo rito, babasahin natin. Nasaan? Okay. Napakalinaw ang sagot ko. Huwag mo nang putulin. Na yung... Wala pa akong pinuputol. Sandali. Bro, Sandali muna. wala pa akong Okay, pinuputol. the period to answer, proceed. Okay, thank you, moderator. So, yung nagpakilalang Diyos sa Deuteronomio na sabi, Yahweh Elohim, Yahweh Eloheno, Yahweh Ekad, yun ang Diyos na nagpakita kay
kay Abraham diyan sa Genesis chapter 18 verses 1 up to 5. At yung Diyos na yan, na walang ibang sasambahin, walang iba si Yahweh, ngunit nagpakikita sa tatlong persons. Okay, Mr. Moderator, mayroon lang akong objection. Okay lang ba kung babasahin ko? Pagka... Okay. The interpolator can ask question laying down the basis based on the Holy Bible. You can proceed. Quote your question based on the Bible in Okay. brief. Proceed. Okay, sabi niya, nandito daw sa 18, yung Yahweh na sinasamba ni Genesis. Basahin ko lang sa Genesis, ito. At nagpakita ang Panginoon sa kanya sa mga puno ng Serena ni Mameri habang siya ay nakaupo at sa pintuan ng tulda ng kanilang kainitan ng araw at titiningin ang kanyang mga mata at nang malakas at narito tatlong lalaki at nakatayo sa tabi ng pagkakakita nila sa kanila, itinakbo niya upang sila ay salubungin mula sa pintuan ng tulda. Yumukod sila sa lupa. Nasaan ngayon ang Yahweh rito, Bro Wendell? Walang nakasulat. Walang nakasulat, Bro Wendell. Oh. Eh, natural Ayan, sasalin mo. oh. Pero kung sasalin... Sige, di basahin mo dyan sa Biblia mo. Huwag kang mag-utos, magtanong ka lang. Ay, kaya nga, tutulan mo. Oh, wala. Okay. Okay, there is a premise. The issue now on the Holy Trinity, ang Yahweh, no, God the Father. Yes. So, based on the premise, the question for clarification of the speaker. Proceed. Okay. Sagot? Tanong ko. Sagot ba ako? O sige, Mr. Moderator. Okay, proceed. Okay. Okay, sagot muna ako. Eto, malinaw naman. Nabasa mo, yumukod siya. Yung pagyukod, yun ay pagsamba. At yung nag-iisang Diyos, yun ang tinutukoy sa Genesis, o sa Deuteronomio. Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, Ekad. At ang ikad na yon, tatlo ang nagpakita kay Abraham kung saan yumukod siya. Okay, ganito. Malinaw yan. Okay. Brother, yung sinasabi mo na Deuteronomio 6.4, sino yung kausap doon? Si Abraham o si Moises? Ito ang sagot. Natural si Moises. Ay, hindi pero pala si ang Abraham. pagkatunay, hindi. Objection, Takbir! moderator. Objection, Wawak ka. moderator. Okay. Okay. Okay, Audience. manahimik ka. Huwag kang maingay dyan. Relax ka lang dyan. Kanina pa kita nakikita. Repeat the... Relax ka lang. Okay. Repeat the question. Repeat the question. Hindi, nakuha ko yon. Okay. May Just objection clarify. ako. Okay. Okay. May Ganito po yung may tanong ko. objection ako. Anong objection? Ang objection natin, di siya dapat magdesisyon. Wala tayo, At hindi tayo maliban yan, nagdidesisyon. sabi niya, di nabasa. Sabi niya, moderator, ang ating ngayong tima, may side comment siya, ang ating paksa, patutunayan, hindi lang sa isang talata, kundi sa Bible. At walang Bible, isa lang talata. Objection, moderator. Okay. Objection, moderator. We would Objection. like to reiterate, based on the rulings, that the reference is not only exclusive on the Bible, but all other references. Yes. And therefore, all the detailed arguments on both sides can be crystallized during your rebuttals and reserve everything during the rebuttals. Proceed for the next question. Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Ngayon, binasa mo ngayon at tinutukoy mo, si Abraham daw yun, yung sinasabi mo na nandun sa Deuteronomio 6.4. Tinatanong ko sa'yo. Objection, moderator. Saglit muna. Wala lang objection. Tapos na. Objection, moderator. Anong basis? Sabi niya, tinutukoy mo nga yung Deuteronomio 6.4 si Abraham. Hindi ko na sinabi yan. Ito yung tanong ko. Kasi, sinabi mo, Okay. yun daw yung Yahweh. Kasi tinutukoy mo Shama Israelo, panay ang ganun mo pa di ba? So ngayon, para mapatunayan natin na totoo yung sinasabi mo, na si Abraham yun, pati yung sa Genesis 18. Ngayon, ito yung tanong ko. Nasaan
yung katotohanan o yung sinasabi mo na si Abraham yung kausap ng Diyos doon at hindi si Moises? Ito ang Size sagot. 4. Ito ang sagot. Sinabi ko kanina na walang nag-iisang Diyos na binanggit sa Deuteronomio Kapitulo 6:4, si Yahweh, Echad. At ang nagpakita kay Abraham, doon sa Genesis chapter 18, verses 1 up to 5, ang tunay na Diyos na nagpakita sa kanya sa tatlong persona. Yon pa lang, malinaw, inihayag na ang Trinity, dahan-dahan, at idineklara ito ng simbahan. Pro Dio et Ecclesia. Okay, 10 minutes consumed. Okay, thank you. And after the 10 minutes interpellations, and take note in a debate, hindi po sa ngayon lahat ng mga sagot sa ating speaker. And that's the very reason that we have a portion of rebuttal. And that will be reserved. And now, ladies and gentlemen, for the constructive speech of the negative side, and he will disprove the existence of the Holy Trinity, and he may cite the Tawhid on behalf of the Holy Trinity. And now, let's all welcome Ustaz Basher sa Kaging for 20 minutes. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinakamaawain. Ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat ay sadyang nauukol lamang sa nag-iisang Panginoon, na Panginoon ng lahat ng mga nilalang at may kapangyarihan sa lahat ng bagay, na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, sumaatin ang kapayapaan, biyaya, pagpapala ng dakilang tagapaglikha na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga kapatiran, jazakumullahu khairan. Pagpalain po kayo ng Allah sa lahat po ng mga nag-organize dito, naging bahagi po dito. Umasa tayo sa biyaya, sa pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. So, ngayon po mga kapatid, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa po nagmumuslim, gusto ko pong maging bukas muna yung puso't isipan nyo para makita nyo po kung ano po yung katotohanan. Ito po ay isang debate na naghahayag ng katotohanan. Ano man ang masabi po natin dito, basta mayroong ebidensya, mayroong katibayan, dapat tatanggapin natin yan. Hindi dapat tayo masasaktan. Dahil ang katotohanan talagang masakit. Kaya dapat tanggapin natin mula sa ating puso para makita natin ang tiyak na kaligtasan. No? So, yung paksa po natin patungkol po sa Tauhid at Trinity. Alin ba ang dapat na paniwalaan at sundin ng mga tao para magkaroon ng tiyak na kaligtasan? So bilang isang Muslim, tayo po ay tumitindig na ang Allah, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Yung sinasabi pong tauhid, yan po ay sinasabi po na kung saan kaisahan ng Allah. Kapag isang Muslim, nauunawaan niya yung salitang tauhid. Bakit? Pag sinabing tauhid, yun po yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Hindi po yan tatlo, hindi yan plural, hindi po yan marami. Bakit? Iyan ang itinuturo eh. Tandaan natin ha, walang Muslim na nagdidebate sa buong daigdig kung ilan ang Diyos. Kaya nagtataka tayo sa ating mga kababayan. Iisang batayan, pero hindi sila magkasundo. Pero bilang isang Muslim,
walang Muslim na nagdidebate. Pag tinanong mo yung Malaysia, Amerikano, Japanese, Filipino, kahit na anuman, basta Muslim. Pag tinanong mo sila, ilan ang Diyos? Sasabihin, isa. Alin yun? Yun po yung tauhid. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, napakarami po sa banal na Quran. Kaya nga, binabanggit ng Quran, wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa. Huwar-Rahmanur Rahim. Sabihin nyo, ang inyong Panginoon at ang aming Panginoon, siya lang mag-isa, wala nang iba, maliban sa Kanya. Ang mahabagin, ang pinaka-maawain. Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, bilang isang Muslim, naniniwala kami, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng bagay na nakikita, siya lang mag-isa, yun ang Allah. Nakarapat dapat natin pag-ukulan ng pagsamba. Kaya, mga kapatid, mga kababayan, kapag sinamba natin ang dakilang tagapaglikha ang Allah, yan ay binabanggit ng mga sugo at mga propeta. Bakit sila ipinadala ang mga sugo at mga propeta? Para ba sa Trinity? Para doon sa tatlong persona? Para doon sa isang Diyos, tapos may tatlong persona? Hindi po. Wala pong propeta o sugo na nagturo ng Trinity. Wala po. Kaya nga tinatanong ko sa kanya kanina. Wala siyang maipakita. Tinanong din natin siya kung kailang inimbento yan. Inamin niya naman na nagkaroon ng konselyo. O dito nagkaroon ng pagboboto-boto ng mga ng mga church father para gawing Trinity, para gawing Diyos, para gawing yung Holy Spirit ay gawing Diyos ng kanilang konselyo. So, bilang isang Muslim, naniniwala po tayo, isa lang ang Diyos. Dahil ito yung daladala ng mga sugo at mga propeta. Kaya sinabi sa Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sa bawat nasyon, sa bawat lugar, sa bawat pamayanan, ang Panginoon, ang Allah ay nagpadala ng mga tagapagbabala, ng mga sugo, para nang sa ganon, iwasan nila yung mga peking Diyos, yung mga Diyos-Diyosan, yung mga huwad, na hindi karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba, maliban lamang sa Allah. Kaya, ito yung daladala natin, na pagsamba na nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, maski si Jesus Christ na kasama ng pagka-Diyos na kanilang sinasamba. Hindi ba't mababasa natin sa Biblia, mababasa natin sa banal na Quran, na si Jesus Christ ay alipin, sugo, propeta, anak ng tao, mas mababa pa kaysa sa anghel. Ano yung sinabi sa banal na Quran? Nang siya ay kapapanganak-panganak lamang. Sinabi kaagad ni Jesus Christ nung siya ay baby pa lamang. Ano sabi? Kala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Kita nyo? Sinabi ni Jesus Christ, katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Alipin siya. Paano siya magiging Diyos? Sinabi niya, ako'y alipin ng Allah. Ako ay binigyan ng kasulatan at ako'y hinirang niya bilang isang propeta. Kita nyo? Hindi niya sinabi, kaya ako pinadala para maging kabilang sa tatlong persona. Wala. At isa pa, sinabi sa banal na Quran, na si Jesus Christ, si Isa alayhisalam, siya ay magiging makatarungang pinuno. Siya ay marespeto sa kanyang mga magulang, sa kanyang nanay. Pero sa Biblia, makikita natin, mga kapatid, hindi tayo naniniwala na ginawa ni Jesus Christ yun, na tawagin niyang babae ang kanyang nanay. At ang unang himala niya, sa Biblia,
ay gumawa ng alak. Samantalang sa banal na Quran, ang unang himala ni Jesus Christ, yung kapapanganak pa lamang, nagsalita na siya. At sinabi niya, katotohanan, ako ay alipin ng Allah. Ako ay binigyan ng kasulatan at ako'y hinirang niya bilang isang propeta. At nang siya ay lumaki na, nangangaral na, sinabi niya, Ya Bani Israel, inni Rasulullah. Yan ang maliwanag na sinabi niya, O angka ng Israel, o kayo na mga lahi ni Israel, ako ay hinirang sa inyo, pinadala bilang isang propeta. Allahu Akbar. Kaya, ang Muslim, hindi nalilito kung sino si Jesus Christ, kung kabilang ba siya sa tatlong persona, kabilang ba siya sa Diyos. Paliwanag. Puntahan naman natin sa Biblia. Si Jesus Christ ba nagturo ng Trinity? Tatlo ang Diyos? Sabi ni Jesus Christ, para tayo magkaroon ng tiyak na kaligtasan, Juan 17:3, tumingala siya sa taas. Sabi niya, at ito ang buhay na walang hanggan. May tinuturo si Jesus Christ sa taas na ikaw ay makilala nila na nag-iisang Diyos na tunay at iyong isinugo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Tanyo? Maging Biblia at Quran, nagkakaisa. Sino si Jesus Christ? Kabilang ba siya sa tatlong persona? Nagturo ba siya na tatlo ang Diyos? Wala. Sabi nga niya, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na tatlong persona, tunay na Diyos, Ama, Anak, Espiritu. Hindi po ganoon ang sinabi ni Jesus Christ. Ang sinabi niya, isang tunay na Diyos na makilala nila. At si Jesucristo na iyong isinugo. Yan ang maliwanag. Tinanong pa siya, Marcos 12, talatang 29. Tinanong siya ng mga taong matatanda kasi sa bayan ng Israel sinugo siya. Ilang oras pa? 9 minutes pa. Okay. Sinabi niya, tinanong si Jesus Christ, ano baga ang pinakapangulong utos? Sumagot si Jesus Christ dahil tinatanong siya, pakinggan niyo o Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay Trinity. Yun ba ang sabi? Ha, mga kababayan? Oh. Ano sabi ni Jesus Christ? Yung sagot niya, O bayan ng Israel, ang Panginoon na ating Diyos, tinuturo ni Jesus Christ, sinasama sarili niya, na ano? Nasasamba lamang tayo sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Hindi niya sinabi tatlo. Mayroong Ama, may Anak, mayroong Espiritu. Wala pong ganun. Napakalinaw ng aral po ng Biblia at ng Quran, nagkakaisa kung sino si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay alipin, sugo, tao, anak ng tao, anak ni Maria. Kaya nga nung dumating si Anghel Gabriel, hindi ba't sabi ng Anghel Gabriel kay Maria, Maria, ikaw ay magdadalang Diyos at kabilang siya sa tatlong persona. Yung ba sabi? Oh, hindi. Ano sabi? Kay Maria, ni Anghel Gabriel, Maria, ikaw ay magdadalang tao pala, hindi pala magdadalang Diyos. Dahil ano? Magsisinungaling ba si Anghel Gabriel? Sasabihin niya, Maria, ikaw ay magdadalang Diyos? Ang itinuturo ni Anghel Gabriel, sinabi niya, Maria, ikaw ay magdadalang tao. Kaya nga nung lumaki na si Jesus Christ, nangaral si Jesus Christ, ano sinasabi ni Jesus Christ? Nung siya ay nangaral na at nagpapakilala na sa ganang sarili niya, ano sabi niya sa mga tao? Juan 8:40. Sinabi niya, bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin na Diyos? Diyos ba? Oh. Ano sabi ni Jesus Christ? Bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin
na isang tao na nagsasaysay sa inyo ng katotohanan na ito ay narinig ko sa Diyos. Kita nyo? Kaya si Jesus Christ, iba talaga sa Diyos. Bakit? Kasi may narinig siya na Diyos. Nag-utos sa Kanya. Iba yung nagsugo doon sa sinugo. Kaya si Jesus Christ, magmula pa ng umpisa, bago ipanganak, sinabi na ni Angel Gabriel. Sinabi na ng Diyos. Hanggang nangaral siya, taong-tao talaga si Jesus Christ. Wala kahit isang talata na sinabi mismo na galing kay Jesus Christ na siya ay sinabi niya na Diyos talaga siya. Bagkus lagi niya sinasabi, isa lang ang Diyos. Sambahin niyo siya para magkamit tayo ng buhay na walang hanggan. Wala pong ganun na sinasabi na Trinity o tatlong Diyos. Ang Diyos ba magpapahayag ng kanyang katangian ng pagka-Diyos at lilituhin niya ang mga tao? Hindi mo malaman kung isa ba o tatlo, mayroong Ama, Anak, Espiritu? Kaya nga sabi nila sa catechism nila, yung catechism nila sabi, ang Trinity ay mystery. Bakit mystery? Kung mystery yan at hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino mang tao, bakit pinapaliwanag ni Brother Windel? Diba? Eh sabi nga sa kanilang catechism, ang mystery hindi maunawaan ng kahit na sino man. Walang po pwedeng makaunawa. Tapos paliwanag ka ng paliwanag, ito yung Trinity, ito yung ano, hindi nga maintindihan eh. Bakit mo ipipilit sa tao? Diba? Ang otoridad mismo nila ang nagsasabi na ano, na hindi maiintindihan ang Trinity. Dahil yan ay mystery. Misteryoso, hindi kayang ipaliwanag ng kahit na sino man. Sabi nga ng kanilang otoridad, ano sabi? Ay, sorry. Hindi kayang ipaliwanag ang Trinity. Ano sabi ng isang pare na si Pedro Sibilla? Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat sa lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi pa naipapahayag at hindi pa rin napapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Pari yun! Tapos si Brother Wendell magpapaliwanag dito, ganito, ganon. Tapos dito, ang pari mismo nila nagpapaliwanag, hindi yan naipapahayag. Ayan kontrahin niya to, yung pari na to. Paano ngayon yan? Sino mas magaling, yung pari nyo o si Brother Wendell? Nasa sa inyo na yung pagpapasya. Ha? Tapos kanina, tinanong ko siya. Sabi niya, wala daw silang doktrina. Na si Virgin Mary, sabi niya, mali yung Quran. Kasi mali yan, sinasamba niyo si Virgin Mary. Ito nga pare nyo mismo nagsabi na sinasamba nyo si Virgin Mary. Paano mo ngayon tututulan to? Otoridad nyo to Mga pare ito. Ano sabi? Si Virgin Mary ay sinasamba nila. Sino ang nagsabi nito? Si S. Flores at si R. Alejandro na mayroong nilobstat ni Artemio G. Casas at may imprimatur ni Jovellanos. Yan. Kita nyo? Tapos, ang doktrina pa nila, si Virgin Mary ay reyna ng kalangitan at kalupaan. Kita nyo? Hindi ba Diyos yan? Sinasamba nga kita nyo? Sino ang nagsabi? Yun pa rin, si James. At ang pamagat po ng libro nila ay Glories and Virtues of Mary. Sino po ang nagsabi? Si James Albertino. Yan. Tapos, meron pang isa. No? Last 2 minutes. Okay. Mamaya, reserve po natin yan. Okay. Tapos kanina, tinatanong ko siya, patungkol doon sa talata sa Genesis. Binasa ko, nabuking siya ngayon. Wala namang talata na nakasulat doon na sinamba ni Abraham si Yahweh.
Hindi ba? Nabuking siya kanina, binasa natin. Oh, yun, nasan yung Biblia? Oh, nung binasa ko, wala. Tapos yung Deuteronomio 6:4, hindi po si Moises ang kausap doon. Kaya tinatanong natin, si Moises ba o si Abraham? Pinagpipilitan niya si Abraham. Eh ngayon, nabuking na siya. Okay, basahin natin. Nagpakilala ba talaga ang Diyos kay Abraham sa pangalang Yahweh? Biblia, ito. Baka hindi mo pa nabasa to. Ituturo ko sa inyo. Oh. Okay. Oh, last 1 minute. Sige. Okay lang. Okay. Okay. Ito ganito. Oh. Sa Exodo 6:3, anong sabi? At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ngunit sa pangalan, Yahweh, Jehovah, hindi ako nagpakilala sa kanila. Biblia mismo eh. Tapos kay Wendell kanina, sabi niya, Yahweh daw. Sabi sa Biblia, hindi nagpakilala ng ganong pangalan. Takbir! Paano ngayon yan? Kinukontra mo tong Biblia mo. Diba? Yan ang katotohanan. No? Nag-aral tayo nito. Alam natin ang Biblia. No? Kaya, yan ang sinasabi sa Biblia. Hindi nagpakilala si Abraham sa pangalang Yahweh. Bakit? Dahil lang Yahweh, inimbento lang yan. Si Petrus Galentinus ang naglagay ng tetragrammaton. Yes po. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, time.